Magandang araw mga ka-scholar! Welcome back ulit sa ating channel kung saan ibinabahagi natin ang mga latest scholarship programs, yung mga educational opportunities at financial assistance na makakatulong nga sa mga estudyante na nag-aaral nga sa kolehiyo. Kaya kung ikaw ay grade 12 students, graduating ka sa senior high school, no? O may kapatid, anak o kakilala na papasok ng college o test the diploma program ngayong 2026, huwag mong skip yung video natin mga kabeshes, no? Mga students, mga parents. Kasi nga, ngayon ay pag-uusapan natin ang isa sa pinakamagandang scholarship program na inilunsad ng Commission on Higher Education o CHED, ang CHED Bagong Pilipinas Merit Scholarship Program o BPMS. Pag-uusapan natin ano nga ba itong CHED BPMS, sino ang maaaring mag-apply, ano yung mga qualifications, magkano ang scholarship benefits, ano ang mga priority courses, ano yung mga documentary requirements, paano mag-apply step by step, at yung mga importanteng reminders para mas mataas ang chance mong ma-approve nga. Ano nga ba itong CHED Bagong Pilipinas Merit Scholarship? Ang CHED Bagong Pilipinas Merit Scholarship Program mga o BPMS ay isang merit-based scholarship program para sa mga academically excellent senior high school students sa Pilipinas. Ang layunin nito ay tulungan ang mga mag-aaral na gustong magpatuloy ng pag-aaral sa college o technical vocational education ngunit nangangailangan ng financial assistance. Ang programang ito ay para sa mga estudyanteng may mataas na academic performance at nais kumuha ng kursong kabilang sa mga priority fields ng gobyerno. So isa sa pinakamagandang bahagi ng scholarship na ito ay hindi lamang tuition ang sakop kundi mayroon ding allowance at academic excellence incentives. So akalain mo yun no mga ka-ins review, may dalawang scholarship tracks na maaring piliin ng applicants. Ang una nga ay yung CHED Higher Education track. Ito ay para sa mga estudyante na mag-enroll sa bachelor's degree programs sa mga qualified higher education institutions or HEI, at kung ang plano mo ay kumuha ng college degree tulad ng engineering, education, nursing, agriculture, IT at iba pa, ito rin ang track para sa'yo. Ang pangalawa nga or number 2, yung test the track. Ito naman ay para sa mga estudyanteng gustong kumuha ng technical vocational diploma programs sa mga accredited test the institution. Kung gusto mong mag-focus sa skills training at technical education, maaari mong piliin ang test the track. Isa sa mga pinaka-importanteng tanong ng mga aplikante, magkano bang makukuha ko? At, ayun nga, pag-uusapan natin yan. Kung enrolled ka sa state universities and colleges o local universities and colleges, yung tuition and other school fees, covered na ito sa ilalim ng Free Higher Education Act. Bukod dito, makakatanggap ka ng allowance, 45,000 pesos kada academic year. No, katumbas ito ng 22,500 pesos bawat semester. So, ang laki, di ba? At meron ding academic excellence incentives, 18,000 pesos bawat term. Ibig sabihin, meron kang karagdagang reward para sa mga scholars na nagpapanatili ng mataas na academic performance. At kung private college o universities naman ang papasukan mo, yung tuition and school fees hanggang 45,000 pesos kada school year ang covered at equivalent ito nga ng 22,500 pesos bawat semester. Meron ding 45,000 pesos allowance kada academic year at syempre 18,000 pesos academic excellence incentives bawat terms. Sa madaling salita mga ka-ins review, malaking tulong ito para mabawasan ang financial burden ng pamilya habang nag-aaral ka. So akalain mo yun, kaya ayun talaga sa mga may matataas na grades dyan, aba mag-apply na kayo. Meron din itong mga priority programs ha, kasi nga hindi lahat ng course ay sakop ng scholarship. Kailangan kabilang yung program or ang iyong program sa listahan ng priority program. Para sa CHED Higher Education track, kasama rito ang agriculture and fisheries, creative industries, digital technology, education, engineering, financial services, healthcare, science and mathematics, at kung ang kurso mo ay kabilang nga sa mga larangang ito, maaari kang maging qualified applicants. At para naman sa mga test the track, priority programs nila yung agriculture, no, healthcare, information and communication technology, advanced manufacturing, semiconductor-related programs. Ito ang mga sectors na nakikita ng gobyerno na mahalaga para sa economic development ng bansa. Ngayon naman nga, pag-uusapan natin kung sino yung mga pwedeng mag-apply. Pwedeng mag-apply or pwede kang makapag-apply
kung ikaw ay una, qualified first-time entrance sa higher education o TVET program, may household income na hindi lalampas sa 2 milyong piso kada taon, mag-e-enroll sa priority field at handang mag-render ng return service sa Pilipinas pagkatapos ng pag-aaral. Napakahalaga kasi ng return service requirement dahil layunin ng scholarship na makatulong sa pag-develop ng bansa sa pamamagitan ng mga scholars na ito. At narito nga ang mga specific qualifications. Una, dapat Filipino citizen. Number 2, incoming first-year college students. Number 3, graduate ng senior high school. Number 4, kasama nga sa top 5 ng graduating class, minimum GWA, no, na 95%, napakataas ng academic requirements, kaya ito ay tunay na merit scholarship. Panglima, combined annual income ng parents o guardian ay hindi lalampas nga sa 2 million pesos. At number 6, enrolled sa CHED Priority Program. At pangpito, hindi pa nakakakuha ng anumang college units o tertiary degree. At para naman sa mga TESDA applicants, dapat Filipino citizen, incoming first-year students, may GWA na hindi bababa sa 90%, annual family income na hindi hihigit sa 2 million pesos, walang existing TESDA National Certificate Level 3 o mas mataas pa, enrolled sa TESDA Priority Diploma Program, at hindi pa nakapag-college o nakakuha ng tertiary degree. Isa sa mga reason kung bakit nadidelay o nare-reject ang application ng isang estudyante ay dahil kulang yung requirements. Kaya siguraduhin nyo talaga na kompleto ang mga documents bago kayo mag-apply. Para sa CHED-TRAC nga, kailangan ang PSA Birth Certificate, Form 138 o SF9, proof of income, maaring isa sa mga sumusunod birth certificate of tax exemption, BAR, DSWD o CMSWD certification para sa 4-piece beneficiaries, latest income tax return, okay? O FFW contract, seafarers contract, proof of income, enrollment form, parents or legal guardians certification o Annex L para sa mga graduate bagong school year 2015-2016 certified through copy ng 4th-year high school report card. Para sa TESDA-TRAC, pareho halos ang requirements ngunit may dagdag na proof of admission, kabilang nga ang Certificate of Acceptance, Training Agreement, Enrollment Confirmation mula sa TESDA Registered Institution, kasama rin ang PSA Birth Certificate, Form 138, Proof of Income, Parent Certification at iba pang kinakailangang documents. At yung scholarship timeline, napakahalaga din nito, no, yung deadline. Application opening, no, April 30, 2026. Application deadline ay June 30, 2026. So, pwede pa kayong makahabol dito. Kaya nga kung balak mong mag-apply, wag maghintay ng huling araw. So, ihabol nyo na, no. Mas mabuting maaga kang mag-submit para maiwasan ang technical issues o kulang na requirements. At ngayon nga, pag-usapan natin yung application procedure. Number 1, pupunta kayo sa official BPMS application portal, no. So, ilalagay ko na lang din sa comment section. So, i-click nyo nga lang yung link na yan para ma-route kayo sa BPMS application portal. And number 2, i-click nyo nga lang yung apply now. 3, piliin ang application track, CHED-TRAC ba o TESDA-TRAC. Then, step number 4, piliin kung new application o update application. At 5, i-verify ang iyong email address. Number 6, sagutin ng maayos ang personal information, i-double check lahat ng details bago tayo makapag-apply. And number 7, piliin ng iyong school o institution. I-upload ang lahat ng documentary requirements at siguraduhin malinaw at readable ang mga scanned copies. Number 9, review your application. Basahin muli lahat ng information. Then number 10, i-submit nga lang natin at pagkatapos nito, maghintay ka lang para sa evaluation at official result. Narito ang ilang tips para mas maging successful ang iyong application. Una, gumamit kayo ng active email address. Then, number 2, i-prepare lahat ng requirements bago magsimula sa application. Number 3, siguraduhin tama ang spelling ng pangalan at iba pang information. Then, 4, mag-upload lamang ng malinaw at readable documents. Huwag mag-submit ng fake documents, no? Number 6, basahin mabuti ang lahat ng instructions sa application portal. At number 7, mag-submit tayo ng mas maaga kaysa sa deadline. Napakalaking oportunidad nito lalo na sa mga estudyante
estudyanteng may mataas na grades, no? Bukod kasi sa tuition assistance, may allowance ka pang matatanggap, no? Makakatulong ito para sa pamasahe, pagkain, school projects, books, internet expenses, at iba pang educational needs. Hindi lahat ng scholarship programs kasi ay nagbibigay ng ganitong kalaking financial support. Kaya kung qualified ka, huwag mong palampasin ang pagkakataong ito. At iyan nga ang kabuang detalye tungkol sa CHED Bagong Pilipinas Merit Scholarship Program 2026. Kaya kung nakatulong yung video na to ay huwag mong kalimutan nga na i-like, i-share at subscribe nga sa ating channel para mas marami pang mga estudyante. At i-share mo na nga sa mga kakilala mo para mas marami pang estudyante ang makakaalam tungkol nga sa scholarship na ito. And kung may tanong ka pa tungkol sa application process, requirements o qualifications, i-comment mo lang din sa ibaba at subukan natin na sagutan sa mga susunod na videos. Again, thank you for watching. Good luck sa future scholars at hanggang susunod nating scholarship update videos. God bless at mabuhay ang mga scholar ng bayan. Bye!